Mic test, mic test. Nadinig niyo ba ako? Hello, hello, mic test. Yan. Okay na yata. Hi, I'm Tony Dance, Chair of the Projects Committee of the UP College of Medicine Class of 1983. I'm here today to try and explain to you why we have focused our fundraising efforts on the outpatient clinics of the Philippine General Hospital. Bakit nga ba hindi sa inpatients yung mga naka-admit? Malubha yung mga sakit nila, matindi yung mga kondisyon, at lalong matindi ang kanilang pangangailangan. May problema kaya sa outpatient clinics ng PGH? Naglalakad naman yung mga pasyente ron, hindi naman grabe ang kanilang mga sakit. Tingnan kaya natin, dalawin natin sila at alamin kung ano ang mga problema sa PGH OPD. Mahirap po ang pagpila rito kasi siksikan po kahit umuulan. Walang silungan po eh, walang silungan. Basa po kami kanina sa ulan. Bakit po ano stress kayo tumakas? Kasi po may kota po dito sa window 5. Pag hindi po hindi kayo nakapasok sa kota ng 40, hindi po kayo makaka-check up. Babalik na naman kayo kinabukasan, sayang po ang pamasahe. So, minsan talaga pong hindi na namin kaya yung aming katawan, pinipilit po kami palabasin at pauwiin. Kaya po ako nakikipag-away po nakikipag-ano po ako sa ibang doktor dahil kasi po ayaw niya kaming tanggapin kahit hirap na kami. Sabi ko po, ako po hindi pupunta rito kung ako walang nararamdaman. Yun po ang gusto kong ipagbago dito sa PGH. Doktor ata, kunti. Doktor ang kulang, kunti. Pero sa gamit, kumpleto sila yung wala doon. Kagaya namin malayo ng lugar namin. Mayroon sanang ano nga, Pero sana yung fast lane. fast result, ganon. Para hindi kami naman matagalan dito. Kasi nga, malayo oo, eh. malayo kami eh. Tapos, ang pera namin eh. Doon gulat. Oo, pag wala na kaming bahay dito, mahirapan kami talaga Cagayan sir. Cagayan Valley pa kami eh. Gano'ng katagal ang biyahe niyo? Galing kami kung galing kami sa 12 hours. Kasi ganito, doon sa Samar, hindi pinayawan nila yung anak ko dahil malala na daw yung kanyang sakit. Tapos, inirefer kami dito sa BGS. Ngayon naman, 3 linggo na kami dito, ang layo pa namin. Tapos, ini-schedule kami ng ini-schedule. Sabi ko naman sa doktor, wag mo naman kayo talayo sa schedule dahil malayo pa kami, wala na kaming maanuan dito eh. Wala akong alam dito. Panay lang ako tanong ng tanong. Ang napaka-importante po, yung pong mga magbo-volunteer na para po magkaroon ng guide ang ating mga pasyente. Sa dami po ng ating mga pasyente ditong tinatanggap. 2,000 mahigit po ang natatanggap ditong pasyente every day. Alas 4 pa lang alas 3 ng madaling araw, nandun na po sila sa labas, nakapila dahil alas 6 po, nagpapapasok na kami dito ng pasyente para po sila ay maakupa namin sa pagpapacheck up nila. Yung huling nagsalita, si Manang Chit Morales. Yung mga dumaan sa PGH, kilala niyo yan. 39 years of service na siya. Narinig niyo ba yung sinabi niya? 2,000 patients a day. Hindi pa kasama dyan yung mga 500 to 1,000 a day na pinapaalis dahil hindi umabot sa quota. Dahil kulang ang doktor, kulang ang kwarto, kulang ang oras. Sa isang taon, halos 500,000 ang dumadaan sa outpatient department ng PGH. Napakaraming pasyente talaga. Hindi lang service ang affected. Even the training of our students and residents is affected by the problems of the OPD. Let's listen to what some students have to say.
First off, what must be said, I think, is that we have to appreciate the fact that there is something provided for the Filipino people there. It's open to all. It's there to serve. And I can say that the outpatient department services a lot of patients, really voluminous amounts of patients. And it's a really good learning experience for us students because we see patients with all types of diseases, with all types of situations. So it really helps that you have this whole big system of different departments in this one place. The place itself is not conducive for patients to stay. The halls and the corridors, the staircases, they're dark. The place is smelly because I believe it was designed to be air-conditioned. However, we do not have air conditioning right at the moment for the corridors. That's why it's hot, it's damp, it's humid, it's dark. Comfort rooms that look like they were built 20 or 30 years ago and cleaned only 20 or 30 years ago as well, being continually used. And I've also seen that the patients get lost at times as to the system of the outpatient department. So an algorithm, a big signboard algorithm is also useful to them so that they would know where to go and what to do. And supplies really are lacking in the OPD, especially like, for example, drop lights and speculums and syringes and catheters. And so students then are forced to, some students out of their own pockets, or some residents out of their own pockets, they pay for what the patient needs. It would be beneficial if there'd be lockers provided for us students, because lately there have been lots of notices of theft, and a lot of our classmates are really affected by that. Grabe. Yung iba nga dyan, walang sweldo, sila pa yung nagbabayad ng gamot ng pasyente, tapos mananakawan pa habang nandun. Ganyan kadami ang problema sa PGH OPD. At ang mga project ng Class 83, napakaliit lang na bahagi ito ng napakaraming suliranin na dapat lutasin. I think what we want to do there can be best summarized by the president of our class, Dr. Bernie Madrid. Let's listen to what she has to say. Good evening, everyone. I was asked to talk about the class projects and why we decided on these specific projects. It was not easy to decide which project really to support, because depending on your point of view, there just seems to be so many. What really is the priority is difficult to decide. We decided that, being true to the PGH spirit, we will choose a project that combines service and training. Because I think if there's anything that PGH is known for, it's really for the training of medical students and residents and giving the best service to indigent patients. So we felt it was a brilliant idea to choose the renovation of the outpatient clinics so that it becomes a good training classroom for students, but at the same time, it improves the way service is delivered to patients. The clinic classrooms, as we call them, is a very innovative idea because it takes into consideration the way we deliver service at PGH, and also how the students can be integrated into this service. And I'm sure when you see them, you will realize really how these clinic classrooms have changed the environment of PGH. So right now, we have completed the clinic classroom in internal medicine, pediatrics, and OBGYN. We hope that we'll be able to create more clinic classrooms in the other major departments, depending on how much we earn with these fundraising activities. So, for all of you who are here tonight, thank you for supporting our projects, because it will benefit really everyone else. That's why it's called Alay sa Bayan.